Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pagsasalita ng mami ni Riza May Dizon. Si Mami Riza, mga kakimpaw, hinggil nga po sa mga nare-receive po na mga panlalait sa kanyang anak na si Riza May. So, talakayin nga natin yan at pag-usapan mga kakimpaw. Pero bago po tayo magsimula sa ating update, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers. Pag-usapan nga natin ang kanila pong mga opinion tungkol sa mga previous update natin kay Kim and Paolo. Bilang pasasalamat na rin po sa walang sawang pagsuporta sa ating mga balita araw-araw. So ang comment na napili natin for tonight, nagmula po kay Miss Annalyn Hiccup. Magandang gabi. Sabi niya dito, Kim Pao forever. Huwag tayong mag-alala, hindi umaalas si Paolo sa tabi ni Kim. Yung kumakalat na picture, hindi totoo iyan. Huwag kayong maniwala. Kung sinusundan niya si Paolo, alam niyo kung saan papunta yan. 2 picture na yan. Yung isa, sa taping ng The Alibay, yung isa sa ASAP yun. So parang may kinalaman po ata ito doon sa picture ni Kimi na nag-iisa po siya sa ASAP Australia during the rehearsal. Diba, kamusaling reaction ang naging komento ng Kim Paulan just regarding that. Merong agad masama ang tingin kay Paolo na para bang bawal mag-CR si Pao. Dapat kada segundo magkasama lang sila ni Kim. Wala ang bilis kasi sumama ng tingin nila kay Paolo. Hindi ko alam kung bakit mga kakimpaw. Na para bang hindi maaaring hindi sila magkasamang dalawa parate kada segundo. Hindi naman pwede yun mga kakimpaw. Katulad yan, may iba-iba po silang ginagawa, di ba? At saka gusto nyo naman agad itali ang kimpaw sa isa't isa. Inang hindi pa sila kasal. Baka naman ang gusto ninyo ay masakal na sila sa isa't isa at magkasawaan agad mga kakimpaw. Siyempre may kanya-kanya din po yan na ginagawa. So hindi talaga maaring kada segundo ay magkasama sila. Pero kita naman natin na lagi po silang magkasama. As in, makasadyang si Pao lang yung nakasalang. Kita naman natin sa ASAP Australia, diba? Na may solo prod din po si Paolo Avellino. So malamang kung hindi po sumiar saglit, si Pao ang nakasalang noon. Siya yung nagre-rehearsal, kaya mag-isa lang si Kim that time. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa comment po ni Miss Zamari. Sabi niya dito, keep safe po tayo lahat at sa Kim Pao Lancia. Pati na rin sa inyo, Miss Gandara. Maraming salamat po, Miss Zamari. And kayo din, mga kakimpaw. Mag-iingat din po kayo lagi at pag umuulan, wag na pong lumabas. And kung bahain po ang inyong lugar o kaya prone po kayo sa landslide, evacuate na po. Wag na pong hayaan or intayin pa na may mangyaring masama. No? Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan kahit po umiinit naman na. Pero syempre, hindi naman po ganun kabilis maka-recover ang lupa mga kakimpaw. Lalo na't pasulpot-sulpot pa rin po ang mga ulan. So, ingat-ingat po tayo mga kakimpaw ladyas. Ingatan po parate ang inyo pong mga sarili and pray lamang po always kay God. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ng mga topic na nasagap natin ngayong gabing ito mga kakimpaw. At unahin na natin pag-usapan ng tungkol nga po sa nilapag ni Paolo Avellino ng mga pictures sa IG story, sa kanya pong IG account. Yes mga kakimpaw, may paayuda si Paolo Avellino at eto nga po yun. Karamihan dito sa kanyang mga pictures ay tila po mga stolen shot. Nakuha po ni Chinita Princess. Uy, nakakakilig naman tong dalawang to. And ayun nga, nagpapasalamat ang mga fans kay Paolo
dahil hindi po siya nakatiis. Pinost na rin po niya itong gala nilang dalawa ni Kimi. Hindi naman may tatanggi mga kakimpaw na si Kim po yung kasama niya dito. Wala lang silang picture together, sayang mga kakimpaw. Pero ganun pa man, alam po natin na lagi po silang magkasama dyan. Iniisip ka ng mga fans, ano yung camera na gamit ni Kim pag picture kay Papi. Kasi ano naman hawak-hawak naman ni Pao yung camera. So pwede, pinagpapalagay po nung iba na gamit po ni Kim ang cellphone ni Paolo Avellino. Ayan ang ginamit po niya na pang picture kay Papi. Grabe, very magsasawa lang ang atake, no? May hiraman ng cellphone ang peg. Medyo nakakapanibago nga lang daw mga Kimpaw kasi usually si Kim Chu daw po yung naglalapag ng mga picture nila together, ng mga ganap nila sa pag nagta-travel silang dalawa. Pero ngayon, this time, si Paolo Avellino na ang naglalapag. Sunod-sunod, no? Wala po sa France, sa Norway, ngayon naman, sa Thailand, tas ngayon naman dito sa Australia. Uy, grabehan naman nga yan. And kahit wala nga pong magkasamang picture si Kim and Paolo na nilapag, sagot na po yan ng mga fans. Ito nga po mga ka-KP. At ginawa na po nila ng paraan na magkasama si Kim and Paolo. Grabe naman nga ang editing skills ng Kim Paulanjas na. Sobrang mista-mista kasi nila si Kim and Paolo Avellino na magkasama together. Kaya siguro, ayan, pinag-isa na. Pinagsama na sa picture mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito mga kakimpaw. Hinggil po ito sa dating issue ni Chinita Princess na muli pong binabalik ngayon. Yes mga kakipi, paano po kasi si Raisa May at saka ang mami niya ay naimbitahan sa Alex Gonzaga Vlogs. Yes. And kanina lang po nila to in-upload mga kakimpaw. Kahit mag-stock po kayo. Magkakolab po talaga yung dalawa. And isa po sa mga pinag-usapan nila ay ang tungkol po sa mga panlalait na ginagawa po kay Raisa May Dizon. Wala naman silang pinangalanan kung tutuusin. In general naman po yung sinabi dito. Pero alam niyo naman ang mga tao hindi po mabubuhay ng walang intriga, kaya iniisip nila na may kinalaman kay Kim Chu ito pong pahayag ni Mami Risa. Sabi kasi ni Mami Risa bilang paalala at payo niya kay Raisa, nababasa ko sa mga comment, sabi ko hayaan niya na. Huwag nang patulan. Siyempre po masakit sa isang nanay yung bashing or panlalait. Pero sa akin, hindi ko po sila pinapansin. Hinahayaan ko lang kasi wala naman tayong magagawa. So, ayan mga kakimpaw, kung papansinin nyo, wala naman pong binanggit si Mami Risa dito na pangalan ni Kim Chu. Pero syempre, ina-assume na po yan ng mga tao na patungkol po yan kay Kim dahil nagkaroon nga po minsan ng intriga and issue si Raisa May at saka si Kim Chu. Ngayon, dahil nagsalita po si Mami Risa, ganyan, inuugnay po nila yan kay Kim kahit yung totoo in general naman talaga tong sinabi ni Mami Risa, advice niya sa kanyang anak na kapag may mga ganon, wag na lamang ang patulan. At saka, ang sabi naman po ni Mami Risa, mga comments, diba? Kailanman di naman po si Kim nag-comment mga Kimpaw para sirain po itong si Raisa May. Wala naman pong panlalait si Kimi kay Raisa. So itong bagong pagsasalita lang na yan ni Mami Risa for sure ginagawa na naman po yan ng eksena. Mabait po ang magulang ni Raisa May Dizon and for sure ganun din po si Raisa, mabuting bata mga kakimpaw. Pero ayun nga, uulitin natin para po yun sa mga bashers ni Raisa at hindi po patungkol kay Kim Chu.
yung sinasabi na nasasaktan po sila sa mga paninira at mga negative comments. It has nothing to do with Kim. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.